Please, advance Merry Christmas. Kasi malamig na. We are on the last week of this month and our theme is rejoice in serving Jesus. And ito po yung pang-5 na. And 4 na pong Friday, we have a series on series of preaching about rejoice in Jesus Christ. To start with, I have a story. Meron pong isang naghahanap ng church. Palipat-lipat na po sila ng church. Galing po sila sa ibang Emirates, galing sila sa Kaima, Abu Dhabi, Dubai. Paikot-ikot na po sila. Hindi ko na napuntahan sa LA church na. Hindi ko lang sasabihin sa inyo kung anong church. Pagdating po nila sa church, ay sinalubong po sila ng isang ushering team at tinanong po siya kung vaccinated na ba or unvaccinated or Kristiyano na ba. Ang sabi po ng church hopper na yun, sabi niya, hindi siya naniwala sa vaccine kaya unvaccinated siya, pero Kristiyano na siya for the last 10 years. Ang sabi ng master, sabi niya, dahil wala ng vaccine, o Kristiyano ka, sa bandang kanan ka ng pinto. So, binuksan niya yung kanang pinto. Pagdating doon sa pangalawang pinto, may pinto na naman. At meron na namang usher doon. Ang sabi ng usher, sabi niya, ikaw ba'y may umatin na ba ng mga G-group dati or umatin ng mga church activities? Sabi niya, hindi ako umatin at hindi rin ako umatin ng G-group. Mga activities church, hindi siya sumasali. Ang sabi ng usher, dito po kayo sa bandang kanan, puro pakanan po ang kanyang napuntahan pinto. Pagdating po sa pangatlong pinto, nandun po yung pastor. Sabi nga, kayo po ba ang pastor dito? Kasi pagka mayroon pang pinto dyan, pagkatapos ito babalik na ako, napakarami pong pinto ang inyong church. Ang sabi ng pastor, ikaw pala ay matagal ng Kristiyano at ng church. Ang tanong ko lang, ikaw ba ay may ministry na o naglilingkod ka ba for the last 10 years kahit minsan na lang? Ang sabi niya, ano lang ako, sitting ministry lang ako, hindi ako naglilingkod, basta church, nakikita mo siya mga tuwina. So in short, wala siyang ministry, wala siya sa naglilingkod. Ang sabi ng pastor, sige, pasok po dyan sa bandang kanan at makita mo po yung hagdanan na napupuntahan. So tungtuwa siya pa naliwala ng pinto, hagdanan na, paakyat. Pagdating po niya, lumingon siya sa pinto, nagsara, sinara ng pastor ang pinto. Makyat siya, pagdating niya sa dulo, nakita niya taxi stand. Pinaparabas na pala siya ng pastor. Kasi wala siyang silbi Kristiyano. Palipat-lipat ng church, isang taon na, walang ginagawa, hindi siya sumasali. So, yun po, yung pinapag-uusapan namin. Pang-5 na itong Friday natin ngayon, uulitin ko. At for the last 4 weeks, our preaching is focused on rejoicing the Lord. Rejoice in serving the Lord. And sino po nakalala sa mga preaching? Wala, no? Mahirap makalala ng preaching. Kasi sabi ng science, para lang ma-retain natin ang preaching is kailangan hasain natin ang pag-iisip. Lagi tayong magbabasa, lagi tayong mag-solve ng problems, maglaro ng chess. Kaya po yung mga lagi nagdududa, mataas po ang kanilang retention sa memory. Kasi lagi sila nag-iisip. Kaya yung mga mapagduda, naaalala nila yung mga kunting kamalian ng mga partner nila. Kasi nahahasa ang kanilang isip. Anyway, ang una po, the first week po ng October, i-recap ko lang po, baka hindi nyo naalala, ay ang ating first preaching po ng unang Friday is about serving, joy in serving. Ano po yon? Yung expectation from a Christian. Yung mayroon kang kagalakan sa iyong paglilingkod, expected na po bilang mga Kristiyano at mayroon siyang pangalawa is evidence of a church. Pagka po ang mga anak ng Diyos nasa church ay may kagalakan sa kanilang paglilingkod, makikita po yan as evidence in the church. And also, it empowers us to do God's will. So yun po ang unang preaching. Yung pangalawang linggo po, it's about radical change.
a change or action to relating to the fundamental nature of God, meaning knowing your source. So, in order to rejoice in our serving to God, you have to know our source. And that is the personality of God, the promises of God, and the plan of God. Kaya tayo may kagalakan sa ating paglilingkod despite of many struggles, mga pagsubok sa ating paglilingkod. Why? Because we know our God. We know the promises of God, and we know the plan of God. And last week, we heard about the preaching which talks about, sa third week pala, meron yung joy killers. Ano ba yung mga hadlang para hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon? Of course, the 3S. Una, sin, kasalanan. Pangalawa, suffering. So, pag mayroon kang kasalanan, nahihirapan kang maglingkod. Wala kang joy sa iyong puso. Pag mayroon kang suffering, natanggal ka sa trabaho, nagkasakit ka, or any other relational problems, mahirapan po tayong magkaroon ng kagalakan sa ating puso. And last is schism, which is, hindi ko nga alam, yung schism yun pala, sabi nga ni Pastor, doon pala nakuha yung word na chismis. So yung mahilig maggawa ng kwento, mag-divide, or maglaging tama, just to make divisions. So yun po ang mga joy killers. At last week, narinig natin kay Pastor Robert, dalawa ng Robert dito, o tatlong Robert dito. Pastor Robert Abad po, it talks about desirable service to a true God. Yung different times of idols to whom you are serving. So sa haba po ng mga preaching series about joy, rejoice, sabi ko nga kay Alma, parang wala na akong ipipreach. Kaya i-recap ko na lang at magko-closing prayer na tayo. Kasi naubos na po, So, today, bago tayo pupunta sa ating preaching, ay mag-sidestep muna ako ng konti kasi today marks the 10th anniversary of Altoba G Group. Pwede bang pumalakpak? So, yan. Nag-umpisa pong Altoba in 2010, yung mga bachelor, mga kasama ko po sa trabaho. 2010 po, salamat at lumipat po sa Rhodes. So, tumakbo ng isang taon, ang kasama ko po ay si Kuya Ray. Hanggang si Kuya Ray po, itinayo po niya yung Altuba G Group. Kasi po nakuha po niya yung mga yan, yung mga kasama ko sa trabaho sa likod, at yan, yung mga unang Altuba in 2011, So makita mo pa dyan, ang founder ng Altuba, si Kuya Ray, at saka si Tita Lynn, at saka yung anak niya si Abraham, at saka si Christine. At yun, yung sa gitna, yun yung aming prinsesa ng Altoba. At yun naman, ito naman, bagong kasal to. Noong 2011 ay napunta po sa G Group. Yung gumaganyan, hindi po yan si Mark Villar, na sabing katatapos lang ng bridge. Si Mark po yan, kakasalang. At ito naman, ayan, yung couple na napulot ko lang yan. Napulot lang namin sa Bawadi Mall. Paglabas namin sa parking, nakita namin, halika, tinanong namin kung anong church, naghahanap daw sila, halika, nakita mo na yung church mo. Ayan, nakasama po namin, ang anak po, maliit pa lang, si Ethan. Yan. Diyan po nag-umpisa ang Altuba G Group in 2011. 2012, nagkaroon po ng presentation. Yan po ang pinakasikat na presentation ng Altuba. Dahil yung 60-year-old po na founder, si Atilin, ay nagra-rap. Habang yung sumasayaw naman yung mga bata at kami naman po ay nagtunog tao. Yun po, 2012. 11 po, nagkaroon ng presentation. Hanggang sa dumami po ang Altuba. Dumami, mga kadalagahan, and then, kung saan-saan napunta, and then in 2018, dumami po at doon na po nag-umpisang, nag-disperse ang mga miyembro ng Altuba, napunta sa US, napunta sa Pilipinas, at nag-aasawa na. So, yan po ang 2018. At yan po ang huli naming group picture ng 2019. And 5 po dyan napunta na sa Pilipinas, yung 2 po nasa US, and last 2 weeks lang po, si Mitch, yung nakaputi po sa baba, ay nagpurgo na po. And next 2 weeks po, uuwi na rin po itong 2 naming kasama, yan po ang Sam Milby ng aming G Group. Si Sherlock at saka si Sister Ruth, uuwi na po sila for good. So, ang mga titira siguro dyan, babalik uli kay kina Raquel at saka kina Gigi. So, ngayon, people in the G Group is, come and go. Masakit pagka naiwan ka kasi marami kayong mga pinagsamahan. Pero
the joy in a G group, pag narinig mo, nakatulad ni Sister Raquel, na sabi niya, nagtayo siya ng G group sa Laguna, at marami silang na-invite sa Bible study, at si Sister Ruth, nagtayo ng G group sa Bohol, at naakay niya yung mga kasama niya sa bahay, mga kapitbahay, mga kamag-anak, yun po ang joy. Kasi hindi, yung mga activities sa church is passing lang yan. That is, when you feel happy because of the happenings and circumstances, passing lang yan. Pero yung joy na makikita mo, na marinig mo sa mga kapatiran mo na nasa Pilipinas na o nasa ibang bansa, na sabi, alam mo kuya, pasalamat ako talaga sa EPCC o sa G group natin. Kasi nadala ko na yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga kapatid ko, yung mga kaibigan ko. That is the real purpose of a G group. Kaya minsan, pag bubaba man, hindi po, personally po, hindi po ako nag-alala kung maubos man. Kasi sabi nga ng Panginoon, ito po'y galing sa ating Panginoon, no? Sabi niya, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice. And there will be one flock and one shepherd. Tingnan niyo po, and other sheep I have. Ibig sabihin po, yung mga dadalhin niya sa G group, belongs to him already. Hindi po sinabing, hindi po sinabing, I will have. Hindi niya sinabing, those other sheep, I will have to bring. No. Those other sheep, I have. Na nawalay, napalayo, napariwara. Ang sabi ng Panginoon, them also I will bring. Bakit? So that they will hear my voice. Para din po sila makarinig sa voice ng Panginoon. Saan makikita? Saan maririnig? Sa G group dahil mayroong Bible study. Dito sa preaching dahil mayroong Word of God. Para din po sila. Kaya hindi po aksidente po na tayo napunta sa Amarcania, sa Kaliba, or sa Jahili. Hindi po aksidente. Aksidente yan. The head of the church is Jesus Christ. And G group is a small church. Alam niyo po sa Saudi, ang aming small group ko, kompleto po. Merong praise and worship, merong giving, merong last supper, ganyan. G group is a small church. And the same, small church, the head of a small church is also Jesus Christ. Kaya doon po niya dinadala. Kaya minsan po, may mga tao tayong mga kasama sa G group, parang hindi satisfied sa G group. Nagkamali po kayo. Ang Panginoon po naglagay sa atin sa G group. Hindi po aksidenteng nandiyan kayo sa G group na yan. Pag nahihirapan kayo, malamang may itinuturo ang Panginoon sa atin. We should not go to the G group because you want to enjoy, masarap ang samahan, masarap ang pagkain. Ang tanong natin, anong maibibigay ko sa G group na ito? Anong maishishare ko bilang part of the body of Christ? Kaya po, hindi po madali magdala ng G group. Alam niyo po yan. Ito po ang ating Word of God this afternoon. Sabi po sa Acts 20, verse 19. Sabi niyo po, I serve the Lord with great humility and with fears. And in the midst of severe testing by the plots of the opponents. Pag nag-lead ang tao, lalo na po sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo mawawalan ng mga opponents. Kaya sabi ni Paul, I serve the Lord with great humility and with tears. Kaya si Pastor, ilang beses nyo na nakitang umiyak, di ba, dito sa States 2 years ago. At maraming mga luhang lumabas dyan. Ganon din po mga G group leaders. Lagi pong mayroong kasamang pagsubok. Ay kung si Paul nga, di ba? But what makes a leader to stay in a G group or a church or any activity with a group of a church? Ang sabi ni Paul, great humility. You have to serve with great humility. Kailangan mo natin magpakumbaba, ma-leader ka man o ma-member ka man, we need to be humble in order to grow in a G group. Kasi ang G group po is a platform. Doon tayo magti-take off sa ating growth. Doon tayo
Kaya tayo na minsan napapaaway sa G-group, nagkakaroon ng mga arguments, kasi may itinuturo ang Panginoon sa atin. So huwag po nating personalin kung minsan may nagkakapagsalita ng masakit, minsan may mga harsh words na tayong maririnig, because tinuturoan tayo ng Panginoon, because we need to be humble. We need to be humble. We need to grow. Tingnan niyo po ang ating FECC structure. Makita mo niyo po, Council of Pastors. Nandiyan po kami, si Pastor Robert at yung 4 na elders. At dinidistribute po kami sa lahat ng mga ministries. And sub-ministries, nandiyan po yung mga council natin. Pansinin niyo po sila. Karamihan po dyan matagal na. Bakit di sila na bumibigay? Despite of many, yung mga matagal na dito sa church, alam niyo po mga pinagdadaanan ng EPCC, hindi po ganun kadali. Marami pong mga nangyayari na hindi ka nais-nais. Ang nakita niyo po sa EPCC ngayon is like parang honey. But it's been, dumaan ito sa mga maraming pagsubok bago naging ganito. Yan, makita nyo dyan. Dumating kami dito ni Brother Adrian, 2010, the same year. Dumating kami ni Adrian. At si Kuya Robert, matagal na dito. Siguro si Kuya Robert may almost 20 years na. Si Brad John Banyares, siguro mga 20 years na. Si Brad John, matagal na po sa EPCC yan. Siya po ang taga-alaga ng ating office dyan sa likod, Dati po yung office dyan, parang siya biya lang, square. Yung nauso yung condominium, nilagyan niya ng e-loaf. Kaya ngayon, medyo gumanda na yung office. Mantakin niyo po, sa tagal ni Kuya John, Sa tagal niya nagmi-maintain ng office, bakit di siya bumibigay? Bakit patuloy ang kanyang paglilingkod? Why we continue to serve? Wala namang mga sahod dyan, meron bang kumikita? Di ba? Ang makukuha mo lang critics. Di ba? Why? Because it's very hard to please members or kasamahan sa G-group. Pansin nyo na po, yung mga anak natin, 3 lang yan, 2, hindi mo ma-please lahat. Yung pa kayang sa G-group na medyo dumami na, 40, 50. Hindi po ganun kadali. And sa amin pong anniversary bukas na Altuba G-group, nasa 47 po ang dadalo bukas sa aming yung iba may mga pasok at magsama-sama po kami bukas. And ako po'y natutuwa sa grupo na to dahil talagang marami na pong nadala sa Panginoon. Not only here, ganun din po sa Pilipinas. So, it's been a while. Matagal na po kami ni Alma dito. Pakiramdam ko lang matagal na. Kasi nung dumating kami rito, ang dami ko pang kinukuya. Andyan si Kuya Willie, si Kuya Cesar, si Kuya Noel. Ngayon sabi ko, Alma, parang ako na pinakamatanda sa EPCC. Kasi dumating ako dito 11 years ago now, 58 na ako. So, napag-isip-isip namin rin ni Alma na mag-impa-impake na ng konti. Kasi ayaw naman namin umuwi na ugod-ugod na, nung retirement age na, tapos sa kakauwi, mahirap nang lumakad. So kami po yung nag-iimpake na ng konti. At natutunan ko po, sa relasyong mag-asawa, yun daw ang first 5 years, laging sweet pag lumakad. Laging hawak kamay, ganyan, sweet pa. Pag after 5 years o 7 years, medyo hindi na naghahawak ng kamay. Pabayaan mo na tumawid yung asawa mo, ganyan. Pagdating ng 50 years, nagiging sweet uli. Naghahawak ka ng kamay. Akala ko sweet. Yung pala naghahawak ka ng kamay para mabalanse, para hindi matumba. So, doon ko lang napatunayan na yung pang 50 years above, si Alma laging kumakapit sa akin. Akala ko sweet siya. Yung pala hindi na siya makalakad ng diretso. Pareho kami, may vertigo ako, so kapit din ako. Lalo pag mayroong hagdanan, Yan, alam na alam ni Pastor yan, kasi may vertigo din yan. Okay. So, tanong mo po, bakit tayo nagsiserve sa Panginoon? Di ba? Una po, we are born to serve the Lord. Amen? Ipinanganak tayo. Di ba? Si Jeremiah, nandun pa sa sinapupunan. Sabi niya ng Panginoon, I know you. I know you before you were born. Tayo pa kaya na ipinanganak na? Di ba? You were born to serve. Ito po, life verse ko po ito.
Mula pa nung naging Kristiyano ko, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's handiwork created in Jesus Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do." Bago natin ginawa ang mga good works, nakaplano na yan para sa atin. Because why? We are born to serve. Maliban na lang kung hindi ka pinanganak, bigla ka lumutang, ay talagang baka hindi ka kasama dyan. Di ba? So we are handiwork, workmanship. Ibig sabihin, kinikreate tayo distinctly. Na wala tayong kamuka. Yung ating thumb mark, 7.7 billion ang tao sa mundo. Walang kamuka ang ating retina sa mata. Walang kamuka. Kakaiba po tayo. Binigyan tayo ng mga kanya-kanyang talent para gumawa ng mabuti. Paano ang paggawa ng mabuti? Is through serving. Pangalawa po, why we serve the Lord with joy? Because it's a calling from God. Born to serve, but there is a calling also. Kasi born to serve, hindi ka naman nagsaserve. Para yung pinalabas kanina sa pinto, no? Yung huli niyang pinto, yun pala, taxi stand na, no? Born to serve, but you are not serving. Hetong pangalawa, we serve the Lord with joy because it's a calling from God. Tinawag tayo ng Panginoon para mag-serve. Sabi po sa Galatians, "My brothers and sisters, you were called to be free. But do not use your freedom to indulge in flesh. Rather, serve one another humbly in love." Huwag nating gamitin ang ating kalayaan from bondage of sin para gumawa ng mga tawag ng flesh. But rather, serve one another humbly in love. Pag nag-serve po tayo, may pagmamahal. Parang yung nagluluto ka eh. Pag nagluluto ka, nakasimangot ka, hindi sasarap ang luto mo. Dapat may pagmamahal. Yung parang paghihiwa ni Ate Sheila, no? Nakangiti. Doon sa video, nakangiti siya, naghihiwa. Bakit? May pagmamahal doon sa ginagawa niya. Alam niyo ba yon? So, serve one another humbly in love. Pangalawa po, yung iba po kasi ayaw mag-serve kasi wala nang talagang talent. Kuya, ala akong talent eh. Ang sabi po sa 1 Peter 4, verse 10, "As each has received," hello, lahat po tayo nakatanggap na. Yung iba baka hindi alam eh. Lahat tayo nakatanggap na a gift. Use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. May biyaya ang Panginoon, ibinigay na sa atin. Kaya hindi pwedeng sabihin mo na, "Nako kuya, wala talaga akong boses, hindi ako pwedeng kumanta." Ay di, doon ka na lang sa food ministry. "Nako, wala din akong alam na luto." Doon ka na lang sa mission. "Ay, ayaw ko ng ganyang service ko, mahirap yan." Saan kita ilagay? Doon sa ushering. Mahihain ako kuya. Walang gift. Walang talent. Lahat kahit saan mo ilagay, Kristiyano ka pa, ba't ka pa nabuhay? Di ba? Hindi mo pwedeng mailagay. Pero sinabi na ng Biblia, lahat tayo nakatanggap na. Receive, past tense po. Nakatanggap na tayo. Gagamitin na lang natin to serve one another. Pag naglilingkod po tayo, bawal pong tamad. Hindi ko sinabi yun sabi po ng Biblia, Romans 12:11, "Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically." Enthusiastic po yung meron kang intense eagerness or interest of doing something. Huwag daw tayong tamad, work. Kaya makita niyo po yung mga praise and worship team, grabe ang practice niyan, every day. Pagkatapos nila mag-practice individually, magsasama-sama pa yan sila. Bakit? Kasi nandun yung kagalakan nila sa paglilingkod ng Panginoon. Bawal po ang tamad. Hindi pwedeng, pwede na yan, narinig ko na yung kanta na yun eh. Pwede na yung luto na yan. Nalagyan ko na ng asin eh. Pwede na yan. Lahat pwede na lang. Hindi pwede sa Panginoon yun. We have to give the best to the Lord in our service to Him. Bawal po ang tamad. You have to work
Kung kahit anong ministry pa tayo nandun, we have to work it hard and serve the Lord with interest, with enthusiasm. Bawal po ang tamad. Pangatlo po, mabilis po ang oras natin. Parang kaumpisa po lang, mag-closing prayer na tayo. So, pangatlo po, why serve the Lord with joy? Because God rewards. We don't serve like parang nag-i-invest ka sa mga scam, ano? Nag-invest ka para makakuha ka, no? We serve because it is commanded by the Lord. Sinabi, we are born to serve and we are called to serve. God rewards to those who serve Him. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Para yung puno po ng, ano ba yan? Coconut. Hindi ko alam sa Tagalog, coconut. Niyog. Alam mo yung niyog, no? Napaka-taas. Ang liit ng puno niya. Pag bagyo, kaya niyang pigilan. Dapat ganun tayo mga Kristiyano. Hindi pwede yung tumugtog ka, napansin ka lang ng ayaw na tumugtog, nawala na. Nasabihan ka lang, ay, medyo konting sabla yung pag-awit mo kanina, ayaw nang kumanta. Napansin lang sa G-group, ayaw nang magpakita. Grow up mga kapatid. Ang service natin sa Panginoon, marami pong joy killers and we should not be bothered. Wag tayong, we have to stand firm in our service. Dapat hindi po tayo balat sibuyas. Kaya kayo nasasabihan, ang tingin nyo sa nagsasabi sa inyo, masama na ugali. Masama na ugali ng namin. Laging masakit magsalita. Baka nga nandun ka. Kasi ginamit siya ng Panginoon para marinig mo yung mga kamalian natin. Why? We need to humble ourselves. We have to bring down our pride in our service. Kasi sabi kanina, di ba? Serve humbly with love. Kasi pag hindi natin kaya magpakumbaba, kahit anong G-group kayo mapupunta, ang mangyayari sa inyo, paulit na lang, come and go, ganyan. And who's losing? We became a bandage of that pride na hindi ka makapag-serve ng maayos. So therefore, stand firm. Let nothing move you. Kahit sino pa yung manira sa'yo, kahit pa sino magsabi sa'yo, sintonado ka, or sumablay yung pagtutugtog mo, or hindi maayos yung pag-aasiring mo, let no one move you, or let nothing move you. Why? Of course, hindi naman tayo nagsisilbi sa tao. Hindi naman tayo nagsisilbi doon sa nag-critic sa iyo Ang pinaglilingkuran po natin dito, yung Panginoon. Amen? When there is critic, accept it. Kung nasaktan ka na mali ang dating, then talk to the person. Di ba? Matthew 18. Huwag po tayong gumawa ng issue sa mga maliit na bagay na nakakasira. Bakit? Sinisira natin ang ibang tao, sinisira natin ang sarili, sinisira natin ang ating G-group, and eventually our church, which is hindi maganda po. Sabi po sa Revelations 22:12, behold, I am coming soon. Sabi po ni Kristo, bringing my reward with me to repay each one for what he has done. Ang reward po dito is not salvation. Pag magandang nagawa mo, bigyan kitang salvation. No. Behold, I'm coming soon, bringing with me to repay each one for what he has done. Alam niyo po, pag binasa niyo po ang chapter 25 ng Matthew, doon niyo po makikita ang final judgment. Doon po sa final judgment, ang sabi po doon, the Son of Man came down, which is Jesus Christ, together with the angels, and sitting on the glorious throne of God, gathering all nations together. Lahat ng tao sa buong mundo, 7 million mayan o 8 million, i-gather niya pagdating ni Kristo. This is the final judgment. Yung mga righteous, ilalagay sa kanan, the sheep, and the goat represents the unrighteous, doon sa kaliwa. Ang sabi niya doon sa mga righteous, sa kanan, sa bandang kanan, this is mga tupa. Sabi niya,
Nagutom ako, pinakain niyo ako. Nauhaw ako, pinainom niyo ako. Wala akong matiran, pinatiran niyo ako, in-invite niyo ako sa bahay. Sa kulungan, dinadalaw niyo ako. Wala akong damit, binihisan niyo ako. Sabi ng mga righteous, kailan yan, Lord? Kailan nangyaring pinakain ka namin, pinainom ka namin, binihisan ka namin, binigyan ka namin ng mahigaan? Kailan nangyari yun? Sabi po sa verse 40, the king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it to me. Hello? Kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa natin sa Panginoon. Minsan po, we mistake. We mistake our service like visible only, yung tumutugtog, nag-aasiring, nagmi-mission, nakikita. No. Service is about everything in our life that is sometimes hindi nakikita. Yung pagsilbihan mo yung husband mo, pagsilbihan mo yung asawa mo, yung wife mo, you already serve the Lord. Sabi nito, whatever you did to one of these brothers of mine, you did it for me. Serving God is serving others. Pag inalagaan mo yung anak mo, you already serve God. Pag inalagaan mo yung kapwa mo na nangangailangan, pinautang mo, kahit alam mo walang pambayad, tinulungan mo. Minsan kasi, pag dumalaw tayo sa mga kaibigan natin, inaantay pa natin magka-problema. No. Serving the Lord, minsan, hindi mo na kailangan antayin na may problema yung tao. We can serve the Lord by serving others, and it starts with the family. It starts with the family. Pag hindi natin kayang paglingkuran ng ating pamilya, you have no business serving others. Pag hindi natin kayang paglingkuran ng ating mga kaibigan na malapit sa atin, hindi tayo makapaglingkod ng maayos sa mga hindi natin ganong kaibigan. Pansinin niyo po ito. Because this is the word of God on the final judgment. Yung pagbalik ni Kristo, nahaharap tayo na sana lahat ng dito tayo, which is, I believe all of us here, ay nandun sa kanan ng ating Panginoon, which is the righteous people. The sheep. Ang sabi niya, kayong lahat na nandito, pinakain niyo ako, pinainom niyo ako, binihisan niyo ako, pinatulog niyo ako, dinalaw niyo ako sa kulungan. That is serving. Serving is not just about visible activities. Serving is a way of life. Hindi pwedeng Sabado hanggang Huwebes, trabaho lang muna ako. Do you know na hindi accidenting nandito tayo sa LA? Dinala tayo na dito sa LA because of one purpose. Because there is a promise of God and there is a plan of God that is working on us. So we should not be, yung parang ang paningin natin ay masyadong mababaw na, ano ba to, puro problema na lang. Kailan ba matapos ang pandemic? Kailan ba matapos yung mga problema ko? No. God is training us. God is giving us a perspective kung paano tayo mag-serve sa Panginoon. Giving tithes and offering is a service to God. You know why? Ang dami nating natulungang church, Pilipinas. Hindi nyo lang alam, maybe in deep details, yung mga church sa Pilipinas na hindi matatapos-tapos, natapos na po. Yung mga children's room na hindi nagagawa nila. So, ang ating tithes and offering was being on service to other churches. Di po ba? Magbibisit tayo sa mga ospital, bibisit tayo sa mga kaibigan, listening to friends' problem. Kung mayroong mga financial problem, relational problem, yung iba gusto na magpapakamatay, that's a kind of service that we Christians should practice as a way of our life. Serving God is daily. Pagising sa umaga, pagkatapos ng hindi tayo nandito sa alin para kain, tulog, trabaho, everyday, ganun na lang. Tapos pag Friday, magkaroon ng
kunting kakaiba, mag-long table. Hindi ganun po. Hindi tayo dinala sa alin para kumain, tulog, trabaho lang. We are here because we are blessed with our job. We are here to serve God. Whatever capacity, kung anong ministry, sinabi na dito sa ating narinig, lahat tayo mayroong gift. In a buried grace, dahil sa kanyang biyaya. Minsan, nagdo-donate tayo. Minsan, kailangan nating damayan yung mga nasasaktan, ano? And I want to end this message with a verse in Hebrews. Sabi po sa Hebrews 13:16, do not neglect to do good and to share what you have. For such sacrifices are pleasing to God. Minsan po nakapokus tayo sa ating mga sariling plano. Kami po ni Alma talagang pagdating po sa ipon, hindi po kami ganang nag-iipon. Financially. Nag-iipon po kami ng kayamanan sa langit. To tell you frankly. Kasi ang kayamanan sa langit po hindi po mananakaw at di masisira. You will find joy in serving God. If you continue to do good, continue to our service. Dahil ito ang nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Sabi po ni John MacArthur, the joyful Christian thinks more of his Lord than his personal difficulties. Pag nahihirapan daw kayo, ang isang Kristiyano na katulad natin, nakapokus sa ating Panginoon. More of his spiritual riches in Christ than his poverty on earth. Ang kayamanan po natin nandun kay Kristo. Because He already planned. Ang sabi nga niya, come to my kingdom. You inherited from my Father. Sabi niya, doon sa Matthew 25 verse 39. Punta kayo, pasok kayo, dahil ibinigay na sa inyo ang pamana ng aking Ama. Sabi niya, and more of His glorious fulfillment in heaven than His present pain. Therein lies our joy. Alam niyo yung joy, hindi po yan na manufacture or gagawin natin. Pag gumawa ka ng happiness na maging masaya ka, happiness po yun. That is based on happiness. Joy, you cannot manufacture. You know why? Joy is a fruit of the Holy Spirit. Diba? The fruit of the Holy Spirit is love. Pangalawa po, joy. Pangalawa po ang joy. Unang love. Kasi napaka-importante po ang love. Mahirap pong magkaroon ng joy na wala kang love. Fruit. Ang fruit po hindi na manufacture yan ng kahit anong manufacturing company. No wonder we are searching for more joy and we cannot find it. Because our joy comes from the real source, which is our Lord Jesus Christ. Pagka hindi natin na-connect ang ating joy sa Panginoon, ang totoong joy sa atin, we always struggle to find joy in our life and we find out nothing. You know, sa ating puso po, meron pong bakante dyan eh. There is vacuum in our heart that only God can fill. Siya lang po ang mag-fill. Para tayo yung mga mayayaman, kahit anong yaman nila, wala silang joy. Problema sila sa kanilang kayamanan. Buti pa yung mga nagbubuti, ang sarap ng tulog eh. Pero yung mga mayaman, hindi makakatulog. Saka takot, maghirap sila, malugi sila, mawala ang kanilang pera. Mga kapatid, our joy is coming from the Lord because it is a fruit. We continue to serve. Why? Because we are born to serve. We have a calling to serve. And God rewards for our service. God bless you. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Bong, sa ating word for this afternoon. We always hear ng paglilingkod ay dalawang bagay at kahit ang buhay natin. Either way, it's either we're enduring it
or we're enjoying it? Ang buhay mo ba ay na-enjoy mo o you're just enduring it? Pakitignan mo muna sandali yung katabi mo kung nag-i-enjoy siya. Kung may joy pa yung kanyang mga labi at yung kanyang mukha. Or you're simply enduring life. Okay? Ang paglilingkod po sa Panginoon ay our both. We're called to endure it, but at the same time to enjoy it. Amen po ba? But the truth is, ang pag-endure is already a given fact sa ating buhay. Bahagi na po yan sapagkat we've learned, even on the first Friday, that we were called to suffer with the Lord Jesus Christ. Ang buhay Kristiyano ay naka-franchise sa paghihirap ng Panginoon. That is somehow parang bad news, but in reality, that is the greatest privilege that you could ever have in this life. To be identified with the Lord Jesus Christ through suffering. Lagi natin sinasabi, we are grateful sa ating kaligtasan, sa ating relasyon sa Panginoon. Amen po ba? No, if there's something na tinanggap natin na hindi kailanman natin sasabihin na babaliwalain o talagang makakalimutan, lagi yung kaligtasang ibinigay niya sa atin. That's one thing that will never be reprived from us anymore when we accepted the Lord Jesus Christ. Pero again, as we continually sabihin na nating appreciate it, we should realize that the greatest expression of our gratitude sa Panginoon sa Kanyang ginawa sa atin is to really just serve Him. Yung ipakita natin yung ating pagtanaw ng utang na loob sa magitan ng paglilingkod. Pero ang gusto rin ng Lord sa paglilingkod, hindi lang we're just enduring it, but also we are enjoying it. Okay? So, same thing as we apply the principles sa atin sa trabaho. No? Dalawang bagay lang daw, ba't ka nag-stay sa trabaho mo? Dalawa, kumusta yung sweldo mo? Kasi kung walang sweldo, hindi ka mag-stay sa trabaho. At pag medyo malit ang sweldo, ikaw na lang hindi na Christian, medyo nahirapan ka na magtiis. Okay? So, because of the reward. But secondly, because of the relationship. Kumusta yung mga relasyon mo sa katrabaho mo at sa boss mo? Kapag di daw maayos yung dalawang bagay, you'll not stay. Same thing sa ating paglilingkod sa Panginoon. We're looking for that compensation which only comes from the Lord. And secondly, our relationship with Him and with one another. And I pray, sa ating paglilingkod, yung dalawang bagay na yon ay laging nasa atin. Okay? Paglingkuran natin siya na may kagalakan. Purihin ng Panginoon that this last Friday, we are thankful that we are ending this series. And next month, we're going to start another one. So, hopefully, I will continue on studying God's Word. And please join the G group dapat sapagkat ito po yung ating kung saan nahihima yung pinag-usapan, napakinggan natin every Friday. Alright? So, as we go on, let's welcome. Kung meron po ba tayong bisita ngayon? Wala naman po tayong bisita ngayon. Meron lang tayong mga nagbabalik. I think si Sister Rose, nakabalik na. Ang bilis parang ano lang. Nakabalik na si Sister Rose. Nagbakasyon siya. Meron bang nagbakasyon dito? Wala naman. Okay, may kapatid tayo na aksidente pero pinagaling ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So, welcome to one another. And yung ating pong giving, you just extend it sa likod, sa ating mga ushers. By the way, mga kapatid, let's be expectant. We're about to end October, but mabilis ang November. So, pagdating ng UAE Day, it's our annual conference. At the same time, we're hoping, as we talk ng mga pastors natin, ng pastoral team, we are planning to go out again sa longer terms. Okay, so sana po, anticipate that. We're going to announce that later on na medyo mapag-enjoy tayo ng gusto sa mas matagal na panahon. Alright? So tumayo po tayong lahat, tayo po ay magwakas sa panalangin. Let's ask the Lord's blessing as we go out from this place. Father, we thank you that your word is spoken this afternoon, reminding us, O God, that serving you is really our joy because of you.
Una kang nagmahal sa amin, Panginoon. Una kang kumilos, nagbago ng buhay namin, at dahil doon, tatanawin po namin ng malaking utang na loob. Ang patuloy na ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon, and the only and the best way that we can do it is just to serve you with joy. Salamat po, pagpalain mo pang bawat sa amin, Panginoon. Ang dalangin ko, samahan mo po kami sa lahat naming gagawin as we go out from this place. Sa pagbalik namin sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, Lord, maranasan po namin ang kapangyarihan mo na dumadaloy at kumikilos sa aming mga buhay. Use us, O God, so that people na kasama po namin will see the joy in serving you. Again, bless each one of us, whatever our concern, deal with us personally, Lord, in a powerful way. Minister to us. Salamat po. And this afternoon, we just bring back all the honor and praise to you, for you deserve it, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Purihin po ang Panginoon.